Alright mga tol, yung tugboat na pinadala ng China sa palibot ng Ayungin Shoal na pinangangambahan nga nitong nakaraan na ito ba'y ang hihila doon sa BRP Sierra Madre. Ngayon mga tol ay hindi na matanaw, hindi na makita, ibig sabihin inalis na at nabawasan na rin daw ang mga Chinese vessels sa palibot ng Ayungin Shoal. Alamin natin ang buong detalye dito sa balitang ating panonoorin mula rito sa UNTV News. Mga tol, lagi tayong nakabantay sa mga kaganapan at mga nangyayari pa dito sa West Philippine Sea at bilang mga Pilipino dapat lagi tayong updated dyan mga tol. Sabi rito sa report, inalis na ng China ang kanilang tugboat sa Ayungin Shoal na pinanggalingan ng mga espekulasyon na posibleng pinaplano ng mga Chinese na hilahin ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa naturang bahura. Pero ang sabi nga diba ng PH Navy o ng Philippine Navy, hindi ganun kadaling hilahin yan. Hindi sapat ang isa o dalawang tugboat. At isa pa mga tol, kapag hinila nila basta-basta itong BRP Sierra Madre, pagkakakalas-kalas na lang yan at saka lulubog na lang yan sa karagatan mga tol at pwede yan pagmulan ng gera o ng talagang mas matinding tensyon mga tol. Kasi biruin mo, outpost na ng Pilipinas yan, bigla nilang aalisin, puwersahan, hindi pwede yun mga tol, no? So ito alamin natin ang buong detalye mula rito sa UNTV News. Yes, the tugboat was not sighted anymore as of yesterday. As of yesterday, hindi na nakita ang tugboat. Or rather the other day. So mula pa daw nung isang araw mga tol, hindi na nakita itong tugboat na to. 26 at the 26 hindi na siya nakita. Tinanggal na ng China ang tugboat ng People's Liberation Army Navy sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. Palagay ko pang-i-intimidate lang talaga ng China yan Papadala sila ng tugboat. Nakikita nyo to? Eto ang hihila sa barko ninyo pag di kayo nag-aayos. Alam nyo yung mga ganong hilig nila? Kumbaga parang alam mo yung pag naghahamunan kayo tapos bigla kang papakitaan ng bakal sa tagiliran. Yung parang ganun lang, intimidation lang. Kasi biruin mo, ba't ka magpapadala ng tugboat dyan? Diba? Tapos nagkataon nandoon pa yung nakasadsad na barko, hihilahin mo. Diba? Nabawasan na rin ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia vessel. Matatanda ang umabot ang mga barko at iba pang Chinese vessel sa Ayungin sa 25 noong isang linggo at dumami ang mga aktibidad nila sa bahura. Para talaga sila mga gangster dyan Pero sa ngayon, nasa 15 maritime militia vessels, 2 rigid-hulled inflatable boats o RIB at 2 Chinese Coast Guard vessel na lamang ang naroroon. Pero meron pa rin. At kaya nilang magpabalik-balik dyan. Kaya nilang magpabalik-balik, maglabas-pasok dyan. Gayunman, hindi magpapakampante ang Philippine Navy sa bagong paggalaw na ito ng China. Whatever the posturing of the other side, our troops will keep on maintaining the watch aboard ship. Number 2, the leadership will continue with their role. Number 3, there are contingency measures in place. Unang namonitor ng Philippine Navy ang tugboat ng People's Liberation Army Navy sa lugar noong Lunes. Pagkatapos ng sinasabing pagdami ng mga aktibidad ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal noong isang linggo. Alam niyo may mga nagko-comment na bakit kasi hindi niyo pa bakbakan yan? Bakit kasi hindi niyo pa tirahin yan? Diba? Para magsialisan na yan. Mga tol, hindi aalis yan pag binanata natin yan. Baka mas lalo pa silang dumami at maikipaglaban na sa atin. Tapos tayo masisisi, tayo magiging may kasalanan kasi kumbaga binubuyo ka lang, pinatulan mo naman. Di ba sa kahit na anon mga tol sa kahit na saang larangan mo dalhin Halimbawa na lang sa pangkaraniwang araw-araw lang, hindi mo pwede basta-basta saktan, suntokin mga tol, yung mga taong nangaasar lang sa'yo. Tapos hindi ka naman sinasaktan. Kumbaga, sinasabihan ka, oo, binubuyo ka, pinagsasalitaan ka ng masama, pero kapag ikaw ang unang nanuntok, ikaw ang unang nanakit, ikaw pa rin ang talo doon kasi kumbaga parang ikaw ang nagpasimula Dito mga tol, yan ang iniiwasan ng ating PH Navy. Lagi natin yung sinasabi sa ating mga kababayan dun sa naaabot ng ating reaction video, ng videong to, dun sa mga naaabot nating mga kababayan mga tol. Hindi kasi dapat talaga ganun. Kaya nga etong mga sundalo natin, nag-training yan, maximum tolerance mga tol. Laging ang ginagamit nila yung utak nila, hindi nila ginagamit yung damdamin nila. Bilang mga tao, nakakaramdam din ng pagkapikon niyang mga yan.
Bilang mga tao, nakakaramdam din mga tol ng pagkainis, pagkabanas yung mga yan. Pero syempre, pinipigilan nila ang kanilang mga sarili kasi once na sila ay gumawa ng maling aksyon mga tol, kumbaga para nilang hinatak ang ating bansa sa isang karimar-rimarim. Wow, napakalalim na Tagalog, no? Hindi magandang sitwasyon, lalo pa ngayon mga tol, di ba? Sabi nga ni Defense Secretary Gibo Chodoro, masyadong mahaba yung 15 years na ating modernization. Gusto niyang paikliin yun. Ibig sabihin mga tol, hindi pa natin nararating yung gusto nating maabot na i-modernize natin yung ating sandatahan. Ngayon, mahihinto yun. Mapipigil yun kapag tayo mga tol, nagpadala sa ating emosyon at sumabak agad tayo sa gera. Etong China, napakalayo ng level niyan kaysa sa atin mga tol. Paramihan pa lang ng barko, wala. Talong-talo na tayo dyan eh. Paramihan ng kanilang mga sundalong active sa reservist, talo pa rin tayo doon mga tol. Diba? Pagdating sa nuclear powered mga ganung mga bagay, talo rin tayo doon mga tol. Sa kahit saang aspeto mo tignan eh. Hindi talaga tayo mananalo eh. Sabi nga, kahit pitikan ng ilong mga tol eh. Ilan ng populasyon natin versus populasyon nila eh. 10 ulit na mas marami sila o higit pa. No, hindi talaga tayo dapat magmadali. Hindi talaga tayo dapat magpadala sa emosyon natin. Hayaan lang natin sila. Diba? At least nakikita ng international community, nakikita ng international law. Ito talaga mga pasaway. Sila talaga mga pagulo. Kasunod naman ito ng nangyaring banggaan ng 2 barko ng China, higit 2 linggo ang nakararaan sa Bajo de Masinloc. Itutuloy ng Pilipinas ang Rotational and Resupply o RORE mission sa kabila ng patuloy na presensya ng mga Chinese vessels sa lugar. May mga lumalabas na ulat na nasa China na ang barko ng Chinese Coast Guard na nabangga. Sinimulan ng kumpunihin ng barko ng People's Liberation Army Navy ng China habang hinahabol ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard noong August 11. Nakita sa Hainan, China ang Chinese Coast Guard Vessel 3104. Base sa ulat, kasalukuyan itong kinukumpuni. Sabi ng Philippine Navy, karaniwang inaabot ng 1 hanggang 2 buwan ang mga ganitong kalaking sira sa barko. Subalit depende pa kung may iba pang pinsala. Based on the video that we have seen last 11 August, there appears to be much damage to the front portion of the Coast Guard ship. But we don't know if there were any other damages, especially to the underwater part, the lining of the shaft, and other critical parts of the ship. Pero hindi, mabilis lang sa China yan. Mayaman sila eh. May pondo sila dyan eh. Saka yung teknolohiya nila iba eh. So generally, I would say around 1 to 2 months. Then they could again put the ship back into the water and do some tests underway if there will be more repairs needed to be done. Around 1 or 2 months. Samantala, nagsagawa ng multilateral maritime exercise ang Philippine Navy kasama ang Royal Australian Navy at Royal Canadian Navy sa silangang bahagi ng Bajo de Masinloc. Bahagi ito ng nagpapatuloy na Exercise Alon 2025. Kasama sa pagsasanay ang BRP Jose Rizal ng Pilipinas, HMAS Brisbane ng Australia at HMCS Bill de Quebec ng Canada. Isa sa mga highlights ng exercise ang air defense drill kung saan nagsanay ang mga crew laban sa mga banta mula sa himpapawid. Kung may kita mo mga tol, no? Yung Pilipinas, tahimik lang yan. Hindi tayo yung tipong agresibo masyado. Pero yung mga sundalo natin, nakahanda yung mga yan. No? Ayaw lang talaga nilang dumating sa puntong eto na, lalaban na tayo para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi lagi nilang sinasabi, para saan pa yung mga pagsasanay? Para saan pa yung mga pagpapractice natin? Diba? Kung hindi naman tayo pumapalag dito sa China, diba? Kung hindi naman tayo lumalaban sa kanilang mga ginagawang pang-aapi sa atin. Parang ganito yan mga tolo. Ito yung naibigay ko na tong halimbawa na to dati pa. Ulitin ko lang ulit para sa mga bago. For example mga tol, kumuha ka ng insurance ng sasakyan mo o para sa mga may sasakyan muna, kumuha ka ng insurance ng sasakyan mo, syempre binayaran mo yan ng malaking halaga. Ikaw ba gusto mo araw-araw ka mabangga? Ikaw ba gusto mo mabangga ka kahit isang beses man lang? Di ba ayaw mo rin naman? Ibig sabihin mga tol, oo may insurance ka pero ayaw mong gamitin yun. Di ba? Kasi hassle yun eh. Diba? At saka isa pa mga tol, ayaw mo ng damage. Go ganun din mga tol. Etong pagsasanay natin, diba? Etong pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa.
Diba? Yung pagsasanay ng mga sundalo, insurance din natin yan eh. Na tayo'y nakahanda if ever may mangyari. Pero hanggat maaari, ayaw nating may mangyari. Diba? Ganon din yun mga tol. Halimbawa na lang, kumuha ka ng death insurance. Gusto mo ba bukas gamitin mo agad? Diba? Hindi naman. Diba? So ganon din yun mga tol. Sana nauunawaan yan ng ating mga kababayan. Isinagawa din ang photo exercise kung saan ipinakita sa pamamagitan ng formation ng mga barko ang maayos na paglalayag, isang patunay ng koordinasyon at professionalism ng mga kalahok na bansa. Layunin ng mga pagsasanay na ito na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa tulad ng Australia at Canada at mas paigtingin ang kooperasyon sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan. Yeah. Kasi nga mga tol, nalaman at natutunan nating mga Pilipino na kapag tayo may mga kasamang bansa, ibang bansa na mga powerful, 'di ba? Ay hindi ganoon ka-agresibo. May nagbabago sa behavior ng China dito sa West Philippine Sea. So ang layunin ng ating bansa, mga tol, is palakasin pa yung ugnayan natin. Hindi lang Australia, kundi sa iba pang mga superpower na bansa. Kasi kailangan talaga natin sila sa ngayon ha. Lalong-lalo na hindi naman ganun pa kalakas, ka-advance yung ating kakayanan. At alam ng China yan, di ba meron silang mga espiya rito? Alam nila yan mga tol. Diba? Kaya nga kailangan natin talaga ng kakampi, kasangga, nung poprotekta sa atin. At kapag may kasama tayong mga barko dito sa West Philippine Sea, naglalayag kasama natin, hindi sila makalapit. So ibig sabihin, napapanatili natin yung kapayapaan. So kung kinakailangan gawin natin yun na medyo mahaba-habang panahon, kumbaga nagbabaying time tayo para mapalakas natin yung ating sarili, di gawin natin yan, di ba? Wala namang masama dun . Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi mga tol dito sa mga balitang ating napanood? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion, ng inyong sariling saloobin. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.